Maraming salamat, Music Team. Magandang umaga po sa inyong lahat. Marami sa mga kababayan po natin ay nagpunta sa kanilang mga probinsya kung saan ay nahihimlay ang mga mahal na natin sa buhay na naunang namayapa na. Ang iba ay nagbibiyahe sa maikling biyahe, iba naman ay malalayo ang mga biyahe. Naalala ko tuloy nung nagbiyahe kami papuntang Isabela, na ikwento ko na sa inyo ito. Nung pauwi na kami, ay nagagalit ako dun sa nasa unahan. Sabi ko, ba't ang bagal-bagal nitong sasakyan na nasa unahan na ito? Abuti na tayo dito ng Pasko pag-uwi. Tapos nag-overtake po ako only to find out na kaya pala mabagal yung nasa unahan ko ay walang makita dahil punong-puno ng fog. Punong-puno ng fog yung actually yung windshield ay punong-puno ng fog. Naranasan nyo na po ba yung magbiyahe kayo tapos foggy, wala na kayong makita? Gaano kadelikado yon? Di po ba? Pag hindi mo alam yung daan, baka mamaya lulundag ka na pala sa napakataas na bangin. Napakadelikado. Kagaya rin yan marami ako naaalala ng kwento pagdating sa mga windshield. Nung nawalan ng wiper yung sasakyan, malakas yung ulan, tapos di syempre wala ka nang makitang tas nandun ako sa isang lugar na aking laging dinadaanan. Nagulat na lang ako, siguro mga 5-6 inches na lang, susuruin ko na pala, mabanggain ko na pala yung metal na hinaharang nila sa kalsada. Dahil nga malabo, dahil malakas ang ulan, tapos yung windshield ng sasakyan ay bumigay. No? Walang pinagkaiba doon sa salamin na yung ating, sino po yung mga nakasalamin na dito? Yung iba ay, alam na alam nyo yan, pagka malabo yung salamin, hindi natin maaninag yung nandun sa harapan at nakaka-apekto sa ating vision yung pagkaganito. Parang yung buhay din natin ngayon sa dami ng problema na nararanasan ng ating bansa. May mga personal na problema na nga tayo, dinagdagan pa nitong problema itong ating bansa. Kaya tuloy ang tingin natin sa buhay ay parang ang labo, ano? Parang nakasuot ka ng foggy eyeglasses, malabo na ang pagtingin sa buhay. At tulad ito nung buhay natin, kung minsan, ewan ko kung naranasan nyo na to na nagdesisyon kayo sa inyong buhay, tapos ay only to find out later na hindi nyo pala natingnan yung kabuuan ng picture, yung big picture ng buhay. At nagdesisyon na lang kayo or hindi kayo nagdesisyon, kumbaga sumunod na lang kayo sa agos ng buhay at hindi nyo nakita yung bigger picture of life. Parang ganon, parang tayo ay nakasuot ng foggy lens. At hindi natin naisip, hindi pinag-isipan, hindi natin inunawa. In other words, walang discernment tayo na ginamit o nagamit o hindi natin na-discern ang mga bagay. At pinabayaan na lang natin na mangyari ang mangyari. Pero hindi natin inunawa, hindi natin inintindi, hindi natin inalam. Ano ba yung discernment? Ang discernment ay pag-unawa, pagkilatis, pag-alam sa kung ano yung tama at mali. In other words, pwede rin sabihin natin na yung discernment ay wisdom din. Karunungan din siya. Yung bang alam mo, naunawaan mo kung alin yung tama at mali. Nakikilatis mo, na nagigets mo na ito ay tama at ito ay mali. Mahalaga po yung discernment. And we must understand na ang discernment po ay hindi lamang yung pagkakaroon ng information.
No, speaking of information, nalulunod na tayo sa information. Merong information deluge na nagfa-flood na ang information at yung iba nga hindi na nila alam kung paano ipaprocess tong information na ito. Pero ang discernment ay hindi yung ang dami-dami mong alam. Hindi yun ang discernment. Kung hindi ito about knowing more. It's about seeing as God sees, kung paano nakita ng Diyos o nakikita ng Diyos, kung ano ang tingin ng Diyos sa mga bagay, yun ang tinatawag na discernment. Hindi tungkol sa mas maraming kaalaman, kundi sa pagtingin o pagkilala gaya ng pagtingin at pagkilala ng Diyos. Yun ang discernment. And I'm glad, nararanasan ko sa buhay na ito, may mga namimit akong mga tao sa kapatiran din na mayroong discernment, meron silang gift of discernment. Na nababasa nila, nakikita nila yung mga bagay. And I'm thankful for that. Tayo muna ay manalangin. Aming Panginoon, marami pong salamat sa inyo, sa inyong biyaya sa amin, lalong-lalo na ng inyong paggabay sa biyaya ng karunungan sa iba't ibang sitwasyon, lalo't higit pag dumarating yung mga pagkakataon na kailangan naming magdesisyon sa buhay na ito. Salamat sa discernment na inyong ipagkakaloob sa bawat isa sa amin at patuloy na ibinibigay sa amin ayon sa aming mga pangangailangan. Pagpalain po ninyong bawat isa na nakikinig ng inyong makapangyarihang salita at handang tanggapin ang mga katotohanan na ito na nagmumula sa inyo. Salamat po. Amen. Maalala natin, when we speak about discernment and wisdom, wala tayong ibang maisip kung hindi ang kwento ni King Solomon. Naalala niyo po si King Solomon sa 1 Kings chapter 3. Solomon showed his love for the Lord by walking according to the statutes of his father David, except that he offered sacrifices and burned incense on the high places. So, ang sinasabi sa atin na 1 Kings chapter 3 verse 3 ay yung pagmamahal ni Solomon ay tulad din ng pagmamahal ni David sa Diyos. Yung pagmamahal ni Solomon sa Diyos. Ang kaibahan lang, itong si Solomon ay nahatak na, kumbaga, na-influence na mag-offer sa iba't ibang mga lugar na hindi naman kaaya-aya sa Diyos, hindi gusto ng Diyos dahil sa mga impluensya ng mga pagans dun sa iba't ibang lugar ng pinaghandugan ni Solomon. But other than that, ang sabi sa atin ng Scripture, yung pagmamahal ni Solomon sa Diyos ay tulad din ng pagmamahal ni David sa Diyos. Verse 4, the king went to Gibeon to offer sacrifices, for that was the most important high place. And Solomon offered 1,000 burnt offerings on that altar. 1 Kings 3:5-15, at Gibeon the Lord appeared to Solomon during the night in a dream. And God said, ask for whatever you want me to give you. So, nandun sila sa Gibeon ay nagpakita ang Diyos dito kay Solomon at ang tanong ng Diyos ay, ang sabi ng Diyos ay, hilingin mo sa akin kung ano ang ibig mo. Ask whatever you want me to give you. Solomon answered, you have shown great kindness to your servant, my father David, because he was faithful to you and righteous and upright in heart. You have continued this great kindness to him and have given him a son to sit on his throne this very day. Now, O Lord my God, you have made your servant king in place of my father David. But I am only a little child and do not know how to carry out my duties. Your servant is here among the people you have chosen, a great people too numerous to count or number. Ginawa ninyo, O Diyos, na ako ay maging kahalili ng aking ama.
na si David. Pero ako ay munting bata pa lang. We know, reading and studying the scripture, na hindi naman literally batang-bata talaga itong si Solomon. Kundi ang ibig lang niyang sabihin ay inexperienced pa siya. Wala pa siyang ganong karanasan para pamunuan ang napakalaking bayan ng Diyos. So, sa verse 9, give your servant a discerning heart. Ito yung hiniling ni Solomon. To govern your people and to distinguish between right and wrong. Who is able to govern this great people of yours? So, yan ang hiniling po ni Solomon. Sabi niya, bigyan niyo ako ng discerning heart. Maunawaing puso. Nauunawaan ang mga bagay-bagay para malaman kung alin yung tama at alin yung hindi, alin yung mali. For who is able to govern this great people of yours? Anong sabi ng Diyos? Since you have asked for this, and not for long life or wealth for yourself, nor have asked for the death of your enemies, but for discernment in administering justice, I will do what you have asked. I will give you what? A wise and discerning heart, so that there will never have been anyone like you, nor will there ever be. So, ibibigay ko sa iyo, a wise and discerning heart. At merong ganitong puso, discerning heart. Moreover, sabi pa ng Diyos, I will give you what you have not asked for, both riches and honor, so that in your lifetime, you will have no equal among kings. Napakabuti po ng Diyos, Ang hiniling ni Solomon ay yung discerning heart, pero ang Diyos, napakabuti. Hindi lang yun ang binigay. Binigyan pa siya ng riches and honor na walang kapantay sa hari nung panahon na iyon. Naaalala ninyo na sa New Testament din, merong kapareho nito sa Matthew 6:33. Anong sabi? Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, napakabuti, yung puso ng Diyos ay makikita natin, pagka humingi, pag hinanap natin din yung karapat-dapat, yung katuwiran, yung kaharian ng Diyos, idadagdag pa niya yung mga pangangailangan natin. Katulad din ng pagdadagdag ng ating Diyos kay Solomon. Bukod dun sa discernment, binigyan siya, sabing ganon, bibigyan kita ng kayamanan at ng karangalan. Yun ang idinagdag ng Diyos sa kanya. At ano pa ang sabi? If you walk in my ways and obey my statutes and commands, as David your father did, I will give you a long life. Kung susunod ka, yung sa dinaanan, sa panuntunan na nilakaran ng iyong amang si David, I will give you a long life. Tingnan po natin, ano ba itong discernment na ito na ibinigay kay Solomon ng ating Diyos? Saan ba ito nagsisimula? Paano ba nagkakaroon ng discernment ang isang tao? Naitanong po ba ninyo yung tanong na yon, o nahiling nyo ba sa Diyos na kayo'y bigyan ng discernment? Yung pagkaunawa, yung kakayanan para kumilatis, kakayanan para malaman yung tama at mali. Saan ba ito nagsisimula? Ang discernment ay nagsisimula sa kababaang loob. Of course, unang-una, sabihin mo sa sarili mo, aaminin mo sa sarili mo na ikaw ay kulang sa kaalaman, kulang sa discernment, at tulad din ng pag-admit ni Solomon, sabi niya, ako ay isang munting bata. Ibig sabihin, kulang ako sa karanasan, wala po akong karunungan, wala akong kaalaman. Mayroong kababaang loob na sinabi niya yon sa Diyos. Pinagtapat niya. And that's the attitude of
discernment. Ano yung attitude para magkaroon ng discernment? Magkaroon tayo ng kababaang loob. Una, aminin muna natin. Ganon sa napakaraming bagay, mga kapatid. Kahit pagdating sa karamdaman, kahit pagdating sa kasalanan, mahalaga yung pag-amin. Mahalaga yung attitude ng kababaang loob na aaminin muna sa sarili yung iyong kalagayan. Na ikaw ay may sakit, o ikaw ay makasalanan, o ikaw ay walang discernment, inexperience na tao, kaya humihiling ka sa Diyos. And remember, discernment begins when we admit we cannot see clearly on our own. Nagsisimula na magkaroon ng discernment at humingi sa Diyos ng discernment kapag sinabi natin sa sarili natin at pinagtapat sa Diyos na hindi sa pamamagitan ng kakayanan natin makikita yung mga bagay na nararanasan natin ngayon. Para tayong nakasuot ng foggy eyeglasses. Naalala ko lang, dito sa part na ito ng pagbibigay ng kababaang loob, pagsasabi, pagtatapat ng kababaang loob sa Diyos. Yung kung gusto pala ng Diyos na tayo ay magkaroon ng discernment. Bakit nung panahon ni Adan at saka ni Eva ay binawal sila ng Diyos na kumain ng puno na ang bunga ay nagbibigay ng kaalaman sa mabuti at masama? Naisip niyo po ba yun? Di ba? Gusto ng Diyos na magkaroon ng discernment ang tao. Bakit kaya noon sa Genesis chapter 3 ay pwedeng kumain ng lahat ng bunga na nandun sa Garden of Eden, maliban dun sa isang pulong kahoy na nagbibigay ng kaalaman ng mabuti at masama? Di ba yun ang gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos na magkaroon tayo ng pagkaalam ng mabuti at masama. And we know, of course, napagdaanan natin na maraming beses yan, ang issue ay hindi yung pagkaalam ng mabuti at masama, kung hindi yung magkaroon ng kakayahan na makita ang mga bagay kung papaano makikita ng Diyos. To see things as God sees these things. In other words, itong pagkain ng bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama ay kabaliktaran ng pananampalataya, pakikinig at pagpapasakop sa Diyos. At yung pagtingin using the lenses of God sa pagtingin. Kasi isipin ninyo, kasama na nga ni Eva at saka ni Adan ang Diyos, tapos ang Diyos na nga ang nagbibigay ng direction sa kanila. Bakit pa nila susuwayin yung sinabi ng Diyos na huwag niyong kainin yung bunga na nandoon? And later, alam natin na nung kinain nga nila yung bunga, ano nang nangyari? Hindi na yung Diyos ang nagtatakda kung ano yung mabuti at masama. Bakit? Kasi yung tao na, siya na yung naging Diyos ng kanyang sarili. Siya na yung nagsasabi na ito mabuti, ito yung masama. At hindi mahirap i-relate sa ating panahon ngayon. Ang tao na tinatakda na nila, ito yung tama, ito yung mali. Isinasabatas pa yung mga mali para ma-justify at sabihin na tama na itong sinasabi ng Diyos na mali. Kahit isabatas nila ng isabatas itong mga bagay na ito na sinasabi ng Diyos na mali, ay alam natin yun yung ayaw ng Diyos, na tayo na ang maging Diyos sa ating sarili, na magtatakda na ito yung tama at ito yung mali. Kahit isabatas pa nila ng isabatas yung mga bagay na sinasabi ng Diyos na mali, alam natin na ito ay mananatiling mali. Kaya ang gusto ng Diyos ay yung discernment. At ang discernment nga ay yung makita natin ang mga bagay kung paano makikita ng Diyos. In other words, pag sinabi ng Diyos na ito ay maganda, ito ay maganda. Pag sinabi ng Diyos na ito ay hindi maganda, ito ay mali, ito ay mali. And unless we see as God sees things,
walang discernment doon pagka hindi nakikita tulad ng pagtingin ng Diyos. Ano pa ang discernment? Ang aim ng discernment ay makikita natin others focus. Firstly, of course, it is focus on the Lord. Whatever God says, go. Kumbaga, kung ano yung sinabi ng Diyos, yun talaga ang dapat. Isa pang katangian ng discernment, ito ay others focus. Hindi siya para sa kabutihan. Of course, may kabutihan para sa sarili, pero ang focus ng discernment, kaya nagkaroon ng karunungan, ay para din maipaglingkod sa iba yung discernment na iyon. At maalala natin si Solomon, di po ba? At na-test kaagad yung kanyang karunungan. Nung merong dalawang babae, yung isang babae ay namatay yung anak, nadaganan niya yung anak niya yata, kung tama yung aking pagkaalala. Basta, namatay yung kanyang anak. Ang ginawa niya ay kinuha niya yung patay na sanggol, ipinalit doon sa isang sanggol ng isang babae. Tapos sinabi na ang anak niya yung buhay at yung patay ay yung anak ng isang babae. Nung hinatulan ni King Solomon, kumuha siya ng espada at sabi gano'n, hahatiin yung bata. Nagtatalo yung dalawang nanay kung kanino raw yung patay na bata. Ang ginawa ni Solomon, alam niyo yung istorya na yun. Na sabi ni Solomon, kumuha ng espada at hatiin yung bata. Bigyan sila ng tigkalahati. At alam natin na yung totoong nanay, pinigilan niya. Huwag niyo nang hatiin yung bata. Bigay niyo na lang sa kanya. Ang sabi ni Solomon, sino yung nanay nung baby na buhay? Yung pumigil na hatiin yung bata. Napakarunong. Yun yung application ng discernment na binigay sa kanya ng Diyos. At maraming beses din na pinagkalooban tayo ng Diyos ng ganyang discernment na exercise natin. At ang aim nga ng ganitong discernment, bukod sa, of course, nakikinabang tayo dahil meron tayong discernment, ito rin ay focus din sa ating paglilingkod, pakinabang din ng ibang tao. Hindi sinosolo ang discernment. At alam naman natin nangyayari sa buhay ang ganyan. So, discernment is not for self-promotion. It's for service because that's the aim of discernment. Yun ang aim ng discernment. Hindi lamang pang sarili, kundi focus din sa iba. Discernment is not for self-promotion. It's for service. Ang buong buhay nga nating mga Kristiyano, sinasabi natin, tayo ay iginayap, inihanda ng Diyos. Reading the New Testament, the whole of the New Testament, makikita natin doon na inihanda yung mga pinili ng Diyos, yung mga nakipag-isa kay Kristo. Yan ay isang bagay na siguro in one of the lessons pag-uusapan natin, sino ba yung pinili ng Diyos? Sa maikling panahon, ang pinili ng Diyos ay yung mga nakay Kristo. At sino mang nakay Kristo, yun yung tinutukoy na pinili ng Diyos. Okay? So, ba't ba tayo napunta roon? Sapagkat ang pinili ng Diyos ay inihanda na ng Diyos para gawin ang mga mabubuting bagay. No? So, that's the aim of discernment. Ngayong linggo na ito, sino sa inyo ang nakikita ninyo na kailangan ng discernment? Kailangan talaga ng discernment. Dahil kayo ay nahaharap sa mga decision making o basta may mahalaga kayong iniisip, pinaplano sa buhay. Sino yung naiisip ninyo na nangangailangan ng makita ang mga bagay using God's eyes? So to say. So, isipin natin yung kung sino yung tao na yun. Baka tayo yung nangangailangan ng ganoong discernment. And discernment grows as we walk with God. When we apply the God-given discernment ay, alam nyo, merong cycle.
Binigyan ka ng discernment ng Diyos, tapos ina-apply mo yung discernment na yun. Alam nyo ba, nadadagdagan ka ng discernment. In-apply mo yung discernment, lalo ka pang nagiging discerning, at ina-apply mo ulit yung lahat ng natututunan mo, lalo kang nagiging discerning person. Lalong tumatalas yung pagkilatis mo sa alin ba yung mabuti, alin yung masama, alin ba yung sabi ng Diyos ay ayos, alin ba yung sabi ng Diyos ay hindi ayos, alin ba yung sabi ng Diyos na tama, alin ba yung sabi ng Diyos na kasalanan at hindi dapat gawin. So pag ina-apply yung discernment na yon, lumalago, lalong nagiging mas discern. Pero pagka hindi ina-apply, of course, gano'n naman sa lahat ng mga bagay din na ibinibigay sa atin. Kapag ka hindi nagagamit na exercise, ay nagfe-fade hanggang minsan nawawala na, nagkakakalyo na. So, yan yung application ng discernment. Pag ina-apply natin ang discernment, nagkakaroon pa ng mas matalas na discernment. At yung example nga niya ay si Solomon, nung in-apply niya yung kanyang discerning thinking doon sa dalawang sanggol, isang buhay at isang patay. And so we see na discernment is not about quick answers. Discernment ay hindi yung ang bilis-bilis mong magdesisyon. Hindi yun. Ito na kagad yung desisyon mo. Ito na kagad yung iniisip mong gawin. At sasabihin mo, may gift of discernment ka. Hindi ganon. Ang discernment is about spirit-led seeing. Kumbaga, sa pangunguna, sa paggabay ng banal na espiritu, ganito ang tingin mo sa sitwasyon. Out of God's leading you. Ito yung tingin mo sa sitwasyon na ito. Nakikita mo na kumikilos, gumagawa yung Diyos, kahit sa background lang o sa pinaka-main event ng buhay. So, ang ating challenge, what decision in your life right now needs more prayerful pause than quick reaction? Sa buhay ninyo, sa buhay natin ngayon, ano yung sa palagay ninyo ay yung nangangailangan talaga ng ipanalangin natin muna ng matindi, mag-pause tayo, huminto muna saglit at talagang pag-isipan yung mga bagay sa halip na ura-urada, bigla-bigla, mabilis na desisyon. So, yun yung tanong po na iiwanan ko sa inyo. At alam po ninyo na sa ating pagdedesisyon, kung walang discernment, kung bigla-bigla, ito ay tulad ng buhay na walang karunungan. It's life without God's wisdom. Life without God's discernment. Malabo. At alam nyo, yung malabo nga, kagaya nga nung malabong windshield doon sa bundok ng Isabela na yan. Dalton Pass po ba yun yung matataas na doon sa may, doon? Delikado. Baka mabangin. Talagang mahuhulog ka sa bangin. Ganun ang buhay. Kapag ka malabo, ang salamin, walang wisdom from God, walang discernment, napakadelikado at napakahirap ng buhay. Alala ko noon, wala nang ginawa yung mga pasahero ko, kundi punasan yung salamin, yung windshield. At napakahirap po. Pero, ang buhay na merong karunungan, merong discernment galing sa Diyos, ay ganyan. Malinaw, nakikita ko kayo. Nakikita ko yung kagandahan at kapugian ninyo dito sa bulwagan. So, ang buhay na merong discernment ay ganyan. And again, discernment is not about knowing more. It's about seeing as God sees. Sabihin nyo nga ng malakas, discernment is not about knowing more. It's about seeing as God sees. Yan ang gusto ng Diyos sa atin.
no? At gusto ng Diyos na magkaroon din tayo niyan. At para ma-judge natin yung buhay kahit sa kasalukuyang panahon, no? Sa bawat iniisip, ginagawa natin ay ma-judge natin sa pamamagitan ng discernment na iyan na manggagaling sa Diyos. Kaya ang ating ipanalangin, anong magiging prayer natin? Lord, give me a discerning heart. No, so yun ang prayer natin. Lord, give me a discerning heart. Aming Panginoon, maraming pong salamat sa inyo sa paalala ng inyong makapangyarihang salita. Salamat din dahil kung hindi sa inyong mga biyaya, wala kami dito ngayon na nag-e-enjoy ng inyong presence at ng mga mahal namin sa buhay, ang kapatiran din. Salamat aming Panginoon. At sa panahon na ito, na inaalala rin namin ang aming mga namayapang mahal sa buhay, nagpapasalamat kami sa mga panahon na inyong ipinahiram sila sa amin sa mahabang panahon. Salamat po at dalangin namin sa kami na nabubuhay pa ay pagkalooban po ninyo ng discernment. Give us, Lord, we pray, discerning heart para makita namin ang mga bagay kung paano nakikita ninyo. Tulungan po ninyo kami sa mga kahinaan namin. Patuloy, O Diyos, na bigyan ng katalinuhan bumula sa inyo, ng kapayapaan din sa puso sa pagpapatuloy ng buhay. Salamat po sa inyo, aming Panginoon, ang aming pagsamba, aming papuri, magpakailanman. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.